At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang panglimang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Kaluluwang Ligaw, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Habang nag-uusap sina Susie at Cecil, dumating si Erin na humahangos dahil may nakita naman silang isang babae na nakahandusay at patay sa palikuran ng mga babae. Kinilabutan si Cecil dahil ang namatay ay pang-apat sa mga matatalinong kaklase nila. Maraming natakot na mag-aaral, kaya halos wala nang pumapasok. Minsan, kinausap ni Eric si Susie sa kantina. Pero nang makita ni Erwin ang dalawa, ay nasaktan. Dahil may pagtingin siya kay Susie. At nang hinala ito na nangliligaw ang profesor kay Susie. Samantala, gusto na rin ng mag-asawang David at Rita na ilipat ang kanilang anak sa ibang paaralan. Subalit, wala silang alam na malapit na universidad sa kanila. Isang araw, kakausapin uli sana ni Eric si Susie. Pero biglang may nabato sa kanila. Pero wala silang nakita. Isang araw, habang nag-uusap sina Cecil at Erwin, ay biglang may narinig silang sumigaw na babae at nahulog mula sa ika-13 palapag at namatay. Cecil, masakit na masakit ang loob ko sa nakita ko. Yun pa rin palang iniisip mo. Baka naman nagkakamali ka. Imposibleng gagawin ni Sir yun. Bawal sa patakaran ng paaralan yun. Alam ko, pero bakit ginagawa ni Sir Eric yun? Bakit niya kinakausap si Susie ng sarili nun? Bakit? Ha? Erwin! Sandali lang, Erwin! Iniwan na ako. Nagsiselos talaga ang mokong na to. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ang mabuti pa, hanapin ko na lang si Susie. Ano yun? Titignan ko nga. Parang may nahulog mula sa itaas ng building na to. Bakit? Ano nangyari dito? Erwin! Si Teresita Ferrer to! Siya yung pangatlo sa pinakamatalino sa atin. Ayan, parang may nagtulak sa kanya galing sa ika-13 palapag. Nang isa'y napatay na, Erwin! Teresita, piling mo siya. Pangatlo na pinakamatalino sa inyo, Cecil. Nakakatakot na talaga dito. Pangatlo na siya na namatay dito. At tingnan mo ang noo niya. Tingnan mo, Erwin! May dalawang bastos din, oh. May dalawang naman walang biktima, oh. Kung ganun, nilagyan muna ng laslas sa mukha bago itinulak sa ikatlong palapag. Nag-iisa na naman ako sa bahay. May libing ngayon. Kaya maagang umalis sila David at Rita. Ay nako, akala ko ba naman isang class na restaurant siya tumutugtog. Yun pala, sa libeng. Teka. Madalang na rin palang
hindi ko na dadalaw sa puntod si Ignacio. Bukas, dadalawin namin ni Susi. Baka magpakita ulit sa apo ko. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Ang Jasking David na to. Nagpatid yata sa karo na serbis ng puninarya. Ay nako, kumatok pa. Hindi nakalakyan! Pumasok ka na! Magandang araw po sa inyo, Lola. Pwede ko bang tumuloy sandali? Magandang araw din sa'yo. Ikaw ba yung sir ni Susi? Opo, Lola. Ako po si Eric Miranda. Sige sir, pumasok ka. Ay nako, pasensya ka na ha. Akala ko kasi ang daddy ni Susi ang dumating. Ikaw pala. Halika, pumasok ka muna at maupo ka. Salamat po, Lola. Sir, may nagawa ho bang kasalanan ang apo ko? Wala naman po. Nandun siya ngayon sa paaralan. Kasama ang kaibigan niyang si Cecil. Sinamantala ko ang nagpunta rito para sa ilang mga katanungan. Nakausap ko na ang mami at dad niya noong nakaraang araw. Ngayon naman, kayo ang kakausapin ko. Ano ba ang pag-uusapan natin, sir? Buti pa, Lola. Makinig kayo sa sasabihin ko. At pagkatapos, ay may itatanong ako sa inyo. Sige, sir. Makikinig ako. Anong sinabi niyo, Inay? Galing dito ang isang profesor ni Susi. Oo, David. At ang daming tinanong sa akin tungkol kay Susi. Anong mga itinanong sa inyo, Inay? Una, tinanong ako kung wala ba akong napapansin na kakaibang kilos niya. Katulad ng tanong sa amin ni Rita nang nagpunta kami noon. Ano naman ang isinagot ninyo? Sinabi ko sa kanya na may third eye si Susi. Ano? Sinabi niyo sa kanya ng totoo, Inay? Naku, hindi naman sinabi ni Rita yan. Na baka kapag nalaman ng mga ilang mag-aaral yan, katatakutan siya. Mawawalan siya ng mga kaibigan dahil lalayuan nila. David, 3 mag-aaral na ang namatay. At sa palagay ko, may kaugnayan yun sa sinabi sa akin ni Susi na may nakikita siyang isang babae na kasing edad niya na duguan at nanlilisik ang mga mata na parang galit na galit. Inay, paano yan kung ipagsasabi ng profesor na yan na may third eye si Susi? Baka... Huwag kang mag-alala, David. Nangako sa akin si Sir Eric na wala siyang pagsasabihang iba sa nalaman niya tungkol kay Susi. Cecil, napapansin ko, bakit parang galit na galit si Erwin kay Sir Eric? Kasi may gusto sa'yo yung tao. Anong kinalaman yun sa napapansin kong parang galit siya kay Sir? Alam mo, minsan kasi, hinahanap ka namin para sabay tayong magmerienda. Pero, nakita na lamang namin kayo ni Sir Eric na nandoon sa kantin. At parang nagkakaigihan na kayo ni Sir. Ano? Nagkakamali kayo. Hindi nanliligaw si Sir sa akin. Susi, magkaibigan tayo ha. Huwag mo na kasing ipagkaila na nanliligaw sa'yo si Sir. Sa bagay, wala namang masama doon. Huwag ka lang niyang ligawan dito sa campus, ano?
Ano ka ba naman, Cecil? Pati ba ikaw naniniwala na nililigawan ako ni Sir Eric? Ha? Ayun na si Sir. Parang aalis. Ha? Nakasunod sa kanya yung babaeng nandilisik ang mga mata. Parang may masamang balak kay Sir Eric. Susundan ko si Sir. Cecil, sandali lang. May pupuntahan ako. Ha? Susi! Sandali lang! Susi! Ay, naku. Hindi na ako pinakinggan. Ayun na. Sinundan na niya si Sir Eric. Sinungaling ka, Susi. Sabi mo, hindi nanliligaw sa'yo si Sir. Ayan, halatang halata naman na in love ka na kay Sir. Inay, natutulog na ba si Susi? Oh, oo na, bed. Napagod kasi siya eh. Hinabol daw niya si Sir Eric kanina dahil nakita niya yung kaluluwa ng isang babae na parang may balak na masama. Kaya yon, pagdating niya, nakatulog kaagad. Mabuti naman kung ganun, Inay. Para hindi niya marinig ang pag-uusapan natin. Ano ang pag-uusapan natin tungkol sa kanya? Inay, galing kami sa isang exorcist. Nagtanong-tanong kami tungkol sa kalagayan ni Susi. Ikwento namin ang pagkakaroon niya ng third eye. Ha? Ano naman ang sinabi ng nakausap ninyo? Inay, sabi niya sa amin napakadelikado raw ng kalagayan niya. Galing na siya sa paaralan nila at pinakikiramdaman ang kaluluwa ng isang babae na nandun. Salbahe raw yun. At may posibilidad daw na baka magaya si Susi sa mga naunang biktima. Nako! Anong gagawin natin sa apo ko kung gano'n? Inay, sabi ng exorcist, kailangan daw niyang makausap ang pamunuan ng paaralan para payagan siyang makapasok at malmanan ang kaluluwa ng isang babae na nakikita ni Susi. Ganun ba? Kailangang mabantayan ko ang apo ko kung gano'n. Tuwing papasok siya, sasama ako at magdadala ako ng holy water para may isaboy ako sa salbahing kaluluwa. Cecil, sino yung kausap ng din? Sabi ng mga kaklase namin, isang exorcist. Nagmamanman daw siya sa paaralan. Dahil ayon daw sa pananaliksik niya, ay may gumagalang kaluluwa. At baka yun ang pumapatay sa mga biktima. Ganun ba? Si Susi, nasaan na siya? Hindi, nandun siya sa kantin. At kasama na naman niya si Eric. Hayop talagang taong yun, ano? Lantana ng pandiligaw niya kay Susi. Ay, naku. Wala si Sir Eric ngayon. Nandun siya sa... Ang mga mag-aaral sa room 13! Nakakita ng multo! May multo daw! May multo!
sabi ng exorcist, magkikita kami sa school ngayong hating gabi. Kailangan may kasama siyang kumausap sa salbayang kaluluwa na yon. Tulog na si Lola. Sina Mami at Daddy, wala pa rin. May tugtugan si Daddy sa last night ng patay. Sumama si Mami at hihintayin na lang daw matapos sila Daddy. Aalis na ako. Hindi sana magising si Lola. Magdahan-dahan ako na lalabas sa kwarto. Bubuksan ko ng dahan-dahan ang pinto para hindi magising ang Lola. Dahan-dahan lang. Isasarado ko ng pinto. Nakalabas na ako sa kwarto. Aalis na ako. Magkikita na kami ng exorcist doon sa school. Ay, akala ko maaga tayong makakauwi dahil alas 10 pa lang pinatigil na kami ng anak ng namatay. Ayaw na raw nilang maingay. Kaya itinigil na namin ang tugtugan. Oh, tapos ka na ba? Uwi na tayo. May isa pa akong mimik-upan na bangkay. Biglang tumawag kasi si manager eh. Pinaparas niya na make-upan ko ang mga bangkay na to. Ano? May isa pa? Akala ko 4 lang yung aayusan mo. May saan galing yung isa? Yung huling biktima sa paaralan nila, Susi. Ganun ba? Sige, bilisan mong ayusan yan para makauwi na tayo. Alas 2 na ng madaling araw. May ililibing pa mamayang alas 8. Magtutugtog pa ako. Mabuti pa, iidlip mo sandali. Gigisingan na lang kita pagkatapos kong ayusan ang bangkay. Sige, dito na ako iidlip sa sopa na ito. Sige. Sisimulan ko ng ayusan. Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo! David, ang bangkay! Tumayo! Rita! Nakakatakot. Lumayo ka! Tatagain ka! Lumayo ka! Bakit ganyan ang ginawa ninyo sa bangkay ng kamag-anak namin? Ha? Bakit yung ginawa? Kuan, magpapaliwanag po kami. Pinasukan po siya ng salbahing kaluluwa, kaya... Pananagutan niyo ito! Panagutan niyo yan! Pananagutan niyo yung ginawa sa kanya! Ginamit niyo ang labi niya! Hindi namin sinasadya ang nangyari sa kanya. Sinakal niya ang aking asawa. At inuundayan na siya ng ita, kaya hinawakan ko siya at binalibag sa bintana. Walang hiya kayo! Hindi na kayo naawa sa bangkay! Nagamit ka na! Bangkay na nga, ginawa Kailangan ginawa pagpayaman ninyo. niyo! Ipapakulong namin kayo! Sa ginawa niyo ito! Ipapakulong namin Ano? kayo! Huwag naman! Maawa kayo sa amin! Hindi namin sinasadya ang pangyayaring ito. Tulad ng sinabi namin, napasukan siya ng kaluluwa ng isang babaeng namatay doon sa paaralan nila. Kaya ganyan ang... naniniwala sa alipay ninyo! Humanda kayo! Humanda kayo! Ipapahuli namin kayo sa pulis! Hoy! Ipapakulong namin kayo! Ipakulong niyo kayo! Ano ka mo, Erwin? Nakita mo si Susie na pumasok dito sa school campus kagabi? Oo, Cecil. Kala ko,
Dadaanan lang pero kitang-kita ko na pumasok eh. Bakit anong dahilan? Bakit siya pumasok dito? Hindi ko alam, Cecil. Kaya nihintay ko siyang dumating para makausap sana. Dahil lang inala ko eh. Baka nagkita sila ni Sir Eric. Naku, huwag ka namang mag-isip kagad ng ganyan. Hindi naman siguro papatol si Susie kay Ano Sir. hindi papatol ang sinasabi mo? Pumatol lang nga siya eh. Kaya nawalan ako ng respeto sa kanya. Kaya kapag masusuluhan ko siya, yayakapin ko siya at paghalikan. Sige, Cecil. Maiwan muna kita rito. Saan makapagpigil ako pag nakita ko ni Sir Eric? Erwin, sandali lang! Erwin! Hindi na niya ako pinansin. Galit na galit siya kay Sir Eric. Diyos ko! Anong pulis? Sino ito? Sino kaya ang tumaga kay Eric? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Kaluluwang Ligaw, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.